po sa bawat isa sa atin. Merry Christmas! Pwede niyo po ba batiin ang inyong mga katabi, nasa likuran, nasa left and right niyo po ng Merry Christmas. At habang inaawit po natin ito ay pwede po tayo umikot, tayo po ay makipagkamayan sa ating mga brothers and sisters in the Lord. At sabi nga po dito sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kaya ngayong umaga na to po, no, let's continue to worship the Lord. Let us continue to adore our God. Dahil binigay niya po ang kanyang buhay para sa atin. At lagi niya po tayong kasama. Amen? Siya po ang ating Emmanuel. Tayo na't magdiwang, umaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magaganap. Tayo na't magpugay, sa sanggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilay, sa pag-asa niyang taglay, pagmamahal niya ay tunay. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay ating ang pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Yes, Lord, patuloy na pupurihin ka namin dahil ikaw ay karapat-dapat. Tayo na't magdiwang, lumaawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magaganda. Salamat, Lord. Tayo na't magpugay, sa sanggol na tagapagligtas, pag-asang sumisilay, sa pag-asa niyang taglay, pagmamahal niya ay tunay. Tanging regalo sa Kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay ating ang pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel, tanging regalo sa Kapaskuhan ay ang ibig ni Kristo ay maramdaman. Emmanuel, Emmanuel, ang liwanag sa Kapaskuhan ay ating ang pag-asang ipinaramdam. Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah! Salamat, Panginoon, na lagi ka namin kasama. Patuloy na itataas ka namin at paparangalan. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Itatanghal kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Sige po, ating pagpalakpakan ng ating Panginoon. Itataas
itatanghal, kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailangan pang man. Itatanghal, kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Yes, Lord. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Hallelujah, Lord. Patuloy na maitaas ka sa aming mga buhay. Nagalakan sa puso yung maapaw, na di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Hallelujah! Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka
Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, Lord Jesus. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon, at ikaw ang aming mananubos. Minahal mo kami kahit hindi kami karapat-dapat. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mo wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang ka namin, Lord Jesus. Yes, Lord! Pinagdiriwang ka. Hallelujah! Let's shout! Go! Yes! Hallelujah, Lord! Patuloy na magpapasalamat ka at pagdiriwang namin ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Patuloy na aawitan ka namin at ipaparamdam namin ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ng puso't isip ko iisang sinasambit. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay
sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko, sabihin ko, mahirap man isalarawan ang damdamin na awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kauli-uli ang hininga, ang nais ko ay sambahin ka, sambahin ka. Ang aking katugunan sa iyong kadakilaan ay sambahin ka, sambahin ka. Ang tanging kadahilanan ng buhay ko't kalakasan, di man sapat lahat ng nalalamang himig, ngunit sa'yo ay aawitin ang pag-ibig ko. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko, sabihin ko, mahirap man isalarawan ang damdamin na awitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na, maging sa kauli-uli ang hininga,
nagpapasalamat kami sa buhay na ipinagkaloob mo, Panginoon. Salamat dahil ikaw ay namatay para sa amin na kahit kami makasalanan, kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay ginawa mo pa rin ito dahil sa dakilang pag-ibig mo. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat at patuloy na ikaw ang aming desire ng aming mga puso. Ikaw yung patuloy na mamahalin namin all the days of our lives, Lord. Salamat, Lord, at salamat sa mayaman ng pag-ibig mo sa amin. At dahil dyan, Panginoon, ay patuloy na pupurihin ka namin. Salamat dahil pinagtagumpayan mo ang mga kasalanan dahil pagkakadala mo, Lord, sa krus ng Kalbaryo. At dahil dyan, Panginoon, patuloy na sa pag-alay namin ng aming mga buhay, ay mas pag-iigihan pa namin na ma-express, na magawa namin, Lord, ang kalooban mo. Salamat, and you remain victorious, Lord, and we know, Lord, that whatever, Lord, na pagdadaanan namin, ay kami din po ay magiging mananagumpay dahil ikaw po ang kasama namin. Salamat, aming mahal na manunubos. Salamat dahil ikaw ang aming Emmanuel. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung aming ilaw na lagi namin nagiging gabay. Salamat, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Maaari po ba nating palakpakan muli ang ating Panginoon? Thank you, Lord. Maaari po ba natin batiin ang bawat isa ng maligayang Pasko? Pagbalik po natin next week dito, tapos na ang Pasko. Yan. Merry Christmas po sa ating lahat. And bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, meron lamang po tayong kaunting announcement. And as usual po, ini-invite ko po kayo sa ating mga ministries kung nais po natin magpagamit sa ating Panginoon. Bukas po ang ating mga ministries upang mag-cater sa kung ano mang skills and talents na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Gayon din po kung tayo po ay may mga prayer request, may nais po tayong ipanalangin, maaari po natin itong ihulog sa ating prayer request basket mamaya kapag nagdala na po tayo ng ating handog sa ating Panginoon. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating tithes and offering. So ayun po no, sino na po sa atin ang naranasang magtanim ng kahit ano? Meron na po ba? May experience sa magtanim. Ayun po no, bilang isang farmer or kahit tayo po, kung naisipan po nating magtanim, ang goal po natin kung bakit tayo nagtatanim ay syempre para po mag-harvest, hindi po ba? Ano po bang ultimate goal kung bakit tayo nagtatanim ng buto sa lupa? Syempre, para tayo ay umani. And alam niyo po, sa tuwing nagtatanim po ang isang farmer or kahit tayo po, kapag nagtanim siya ng isang buto sa lupa, hindi babalik yung buto na yun sa kanya na nag-iisa lamang. Kung ang nilagay niya sa lupa ay isang buto, pag nag-harvest siya, may multiplication na nangyayari. Pag inani niya yon, hindi lamang yun isa, hindi lamang yun dalawa, pero marami, di ba po? Kasi ano pong saysay ng pagtatanim kung isa lang din naman yung makukuha natin, di nagsay lang din tayo ng pagod. So bakit ko po ba ito sinishare sa inyo? Alam ko po, narinig na po natin ang ating pagbibigay ng tithes and offering sa ating Panginoon ay parang pagtatanim. Hindi tayo nagtatanim financially ng pera, hindi tayo nag-i-invest, pero ang itinatanim natin ay yung pagsunod natin, pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil tatandaan po natin mga kapatid na ang pagsunod natin sa kautosan ng ating Diyos ay nagdadala ng blessings at pagpapala sa ating mga buhay. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoon sa Psalms 128, verse 1 and 2, sabi po dito, "Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours." So, ang kaakibat daw po ng ating pagsunod sa ating Panginoon ay pagpapala. That means po no na sa itinatanim nating pagsunod sa ating Panginoon, hindi lamang sa pagbibigay natin ng ating mga kaloob sa Kanya, kundi sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw nang naayon sa Kanyang salita, ang aanihin po natin ay pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman ngayong umaga po, no, tayo po ay magtatanim ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Tayo ay magtatanim ng pagtitiwala sa ating Diyos. And as an encouragement po, let me read po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Sabi po dito, "Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop." Maaari na po tayong magbigay sa ating Panginoon.
Maaari po ba nating habol pa. Maaari po ba nating ituon ang ating mga kamay sa ating offering box and itaas po natin ito sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito na muli binigyan niyo po kami ng pagkakataon na masamba ka, Panginoon, sa pamamagitan ng aming finances. Lord God, itong mga tithes and offering na ito, Panginoon, ay ibinigay ng inyong mga anak, Panginoon, ng may pagtitiwala, ng may pagmamahal sa inyo. Kaya nawa, Lord God, ito ay magsilbing mabangong samyo sa inyong harapan dyan sa langit, Lord God, dahil nais namin, Panginoon, na maparangalan ka, mauna ka sa aming mga buhay. Dahil gaya nga, Panginoon, ang sinabi mo sa inyong salita, kapag ikaw, Panginoon, ang aming inuna, kayo, Panginoon, ang magagrant ng mga desires ng aming mga puso. Nawa, Lord God, itong mga kaloob na ito ay magamit lamang sa expand, Lord God, ng inyong kaharian dito sa lupa, at magamit ito, Panginoon, upang mas marami pang tao, Panginoon, ang siyang makakilala sa inyo. Itinataas po namin ito, Panginoon, itong mga papuri na ito at pasasalamat dahil nararapat lamang ito sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan, pag-ibig sa amin, Panginoon, at biyaya na nag-uumapaw sa pang-araw-araw. Mahal na mahal ka namin, Lord God. Tinataas ka po namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Po sa lahat. Good morning. And Merry Christmas kasi this would be our Sunday Christmas. Last Sunday before our celebration of our 2024 Christmas. How's your day? How's your year? And ilang araw na lang ho, matatapos na po yung bagong taon, and I believe that and I pray that as we end yung ating taon, lagi hong progressive yung ating journey with the Lord. Bagamat hindi ho smooth, hindi ho palaging pataas yung journey natin, but nandun ho yung hope natin, yung ating pananampalataya na, Lord, whatever happens for the next few years will be progressive, and it will always be for the good. Diba? Sabi ho niya sa kanya salita, na lahat po ng bagay ay nangyayari according to His purpose and para po sa kabutihan po nating lahat. Amen po ba doon? And that is His promise that we should always hold on to. Diba? Lahat po ng nangyayari sa atin, lahat po ng inaalaw ng Panginoon sa atin, ay isa po yan sa mga paghubog po niya sa atin. May it be good or may it be not so good situation, lahat po yan ay para po sa kanyang ikakalwalhati. Ano? Just keep holding on to Him for His promises, kasi alam po natin na hindi ho tayo bibiguin ng ating Ama. Amen po ba doon? Amen. For all the experiences, and I believe na tayo po ay nagagalak ngayon. Some of us, nabasa ko po yun sa 700 Club Asia, no? Nung nanonood po ako ng video nila. Sabi doon, hindi lahat pare-parehas ang Pasko sa tao. Kasi meron yung sobrang saya, kasi nga may reunion, merong mga gathering, may natatanggap na mga 13-month pay. Pero meron din namang mga taong ang dating ng Pasko ay Pasko na naman, wala pa rin nangyayari. Or Pasko na naman, ito na yung aking sitwasyon ngayon. See, it's not all the same, but one thing is for sure, God is good. Amen po ba doon? God is good all the time, and all the time, God is good. Yan po ang pwede po nating panghawakan. And so, before ho tayo mag-start, meron ho tayong first timer. Ito. Tinatawagan ko po si Miss Cara Kasupang. Pwede ho ba tumayo? Siya po ay ating first timer. Wow, praise God po, ano? Okay na po dyan. Pagpapray lang po namin kayo. Sige, pagpray ho natin si Ate Cara po ba? Cara, okay? Welcome. First time niyo po ba sa church? Sino po ang nag-invite sa inyo? Wala. Si Lord ang nag-invite sa iyo. Okay. So let's pray for Ate Cara. Lord, we thank you for the life of our sister. We thank you, Lord, na siya po ay dumalaw, Panginoon, sa simbahang ito. At panalangin po namin, Lord God, is kung dito niyo po siya dadalin, ay
maging pagpapala po siya, Panginoon, sa lahat ng tao, maging sa kanya po, maging pagpapala din po ang church, Father God. We thank you for her life, Lord God. Kung ano man po, Panginoon, yung inyong sasabihin sa kanya by the power of your Holy Spirit, ay ito po ay maitanim sa kanyang puso at isipan, Panginoon. Salamat po muli sa aming kapatid na naririto. Pagpalain niyo po siya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po, Ate Karen. And siya po ay taga Malaya, Malanday. Malanday. Okay, but anyway, sino po nandito last week? Praise God, ano? So, last week po, we celebrated our Christmas celebration. Afternoon po yon, and we had so much fun. Pero lahat po yon ay lilipas din. Totoo po, nag-enjoy tayo, ganyan, masaya tayo. Pero lahat po yun lilipas. Ang matitira po doon, yung mga nakuha nating mga prizes, raffles, gifts, di ba? Lahat po yun masisira, lahat po yun mawawala. Yung mga kinain natin, sino dito yung nakatikim ng mga masasarap na ulam? Praise God. Na-excite ako doon sa dinakdakan. Napakasarap naman yung dinakdakan. Pero anyway, dinakdakan kasi ano namin yun ambag namin yun pot bless namin. But anyway, lahat po yun ay temporary. Ano po yung maiiwan sa atin? Yung memory. Maiiwan po sa atin yung memory na that day, 2024 December, ay nag-celebrate ako with my brothers and sisters in Christ. And ang napakahalagang ano po nito, side note, no, napakahalagang kailangan po nating intindihin that whenever we celebrate Christmas like this, it is the Lord Jesus Christ. Siya po dapat yung sentro. Kasi kung hindi ho, mababaliwala ho lahat ng ating, we're just celebrating Christmas as normal, parang ganun, lilipas lang. But if we have Jesus in our hearts, if we have Jesus as the center of our celebration, then I think ito po ay maglo-long last because Jesus is eternal. Andun po yung kagalakan po natin. Ito po yung magiging pantay-pantay sa lahat na, Lord, whatever my situation is, kahit anong meron ako, pero kayo ang number one ko. We will not only feel the joy of the Lord, but we will have the joy of the Lord in our heart. Also, last week po ay nag-share po si Pastora Apple sa atin, and we heard about the wise men. Yung mga wise men po na nag-travel ng malayo just to seek at hanapin po ang ating Panginoong Hesus. And you see, nagdala po sila ng mga regalo sa Diyos. Regalo po sa ating Panginoong Hesus. And those are prophetic gifts. Hindi lang po yung tatlong yun ha, marami po silang regalo. But these are the significance gifts na ibinigay po nila sa ating Panginoon. Yung ating gold, symbolizing po yung deity or pagiging Diyos po ng ating Panginoong Hesus. Frankincense speaks of the suffering na pagdadaanan po niya. We all know that when Jesus came here, dito sa mundo, He already knew that someday He would die on the cross. Kaya po itong frankincense and myrrh, symbolizing the sin of the world. Kaya nga po sabi po doon sa isang quote ni Pastora Apple, sabi doon, Jesus, who was a gold, was born to suffer frankincense and die, which is myrrh, for the sins of the world. So una pa lang po, kapatid, Jesus already had the mission. And His mission was not to, pumunta dito sa lupa, parang mag-happy-happy lang dito, mag-enjoy lang. 32 years po siyang nabuhay dito, Hindi lang po yun yung kanyang mission, but His mission was to save. His mission was to save us from the fires of hell. At ganun po kaseryoso ang kanyang mission. And sa una pa lang po, He wanted to show us that He loves us so much that He was willing to give His life for you and me. Gusto po ng Panginoon na maintindihan natin at paulit-ulit po natin marinig that the reason why He gave His life is because He loves you and me. Bago po tayo magtuloy sa atin pong mensahe for this morning, I invite everyone to please bow down your heads and close our eyes as we
ask the Lord for His blessing ngayong umagang ito. Panginoon, maraming salamat po. Truly enough, Lord, that every year, every December, we remember that a loving God who created the heavens and the earth, yung Diyos po naming lumikha ng langit at lupa, Panginoon, ay bumaba sa Kanyang nilikha upang kami po ay iligtas sa kamatayan, Father God. We thank you for the forgiveness. We thank you for dying on the cross for us. Hindi po namin, Panginoon, aalis, Panginoon, na ang kapanganakan nyo ay kakonekta, Lord, ng inyong kamatayan sa cross. But it does not end there, Lord. Hindi po doon nagtatapos ang kwento na kayo po ay namatay sa cross. Bagkus kayo po ay nabuhay, symbolizing and bringing us hope sa amin, Panginoon, that every time we remember this, we are so grateful. We are so glad, Lord, that you are our God, na kayo po ang Diyos namin na aming sinasamba. We thank you, Lord. Ito pong bagay na ito, Panginoon, na hindi po mananakaw sa amin yung realidad, Panginoon, na kami po ay inyong iniibig. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po ngayong umagang ito ay pakabanalin niyo po ang inyong salita, Lord God, na mapipreach sa pulpitong ito. I pray for the people who will be listening, Lord God, at hindi lang po makinig, Panginoon, ang aming mga tenga, kundi ang aming mga puso din sa mga nais niyo po na gawin po namin for the coming days, coming weeks to come. We thank you, God. And maraming salamat din po. Last week ay nag-celebrate po kami ng aming Christmas party. At I pray, Lord, na hindi lamang po kami nag-enjoy, but we felt, Lord, the unity in you as a church. Maraming salamat po. Pagpalain po ang inyong pangalan, Lord. Masambahin po kayo, madakilan po kayo sa lugar nito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah! Thank you, Lord! Whew. So, alam niyo po ang Panginoong Jesus, siya po ay pumunta dito sa lupa. Ba't namatay ilaw natin? Parang Christmas na naman ata, no? So, siya po ay pumunta po dito sa ating daigdig. Sabi ko nga po sa inyo, para ipakita at ipadama at iparamdam na tayo po ay mahalaga. Pakisabi ho sa katabi mo, ikaw ay mahalaga. Ayan, ikaw ay mahalaga. Okay? And ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, parang Christmas tree yung ating ilaw, ano? Sumasabay sa sa Pasko. Ayan, ang pagtanggap at pagbabahagi kay Kristo. Pakisabi po, ang pagtanggap at ang pagbabahagi kay Kristo. Ayan. So there are 2 points dyan pa lamang po sa ating title, which is when we receive the Lord as our Lord and Savior, and hindi po nagtatapos doon because we have to share about Jesus. Hindi po tayo nailigtas ng Panginoon para maging, forever na ganun lang. Kasi ang realidad po, sino na po dito yung mga Kristiyano na for over 10 years? 10 years, 15 years, di ba? We know na yung pagtanggap sa Panginoong Hesus is only part, the beginning of our journey in our spiritual life. And we have to do our mission. Kasi ang Panginoong Hesus po, He did His mission and tinapos po niya. And sa atin pong mga mananampalataya, it does not stop where we accepted Jesus as our Lord and Savior. But we have to understand that we have a mission as well. Kaya nga po, itong Paskohan season ay pagpapaalala sa atin na hindi lang po tayo tanggap ng tanggap, but we also have to give and share to other people. Hindi lang po sa material na bagay, but also the things that we receive from the Lord. Mamaya po pag-uusapan po natin ng malaliman kung ano po yung ating sinasabi dito. By the way, talking about gifts, pag-usapang regalo, syempre nakagawian na po natin na tuwing ganitong season ay nagbibigayan po tayo ng Christmas gifts. Tama po ba?
mga bata, sa mga kapwa natin, mananampalataya, sa mga kamag-anakan po natin. Nakagawian na po natin yan. And probably, nakuha po natin ito because we magnify the fact that Jesus, our God, siya po mismo ay nagbigay. He was the giver. No? Siya po ang unang-unang nagbigay sa atin ng ano? Ano ho bang natanggap natin kay Jesus? Ano po? Salvation, kaligtasan. Bago ho tayo maligtas, ano pa ho? Buhay. Unang-una ho ay buhay. Kung ilang taon na po kayo ngayon, yun na ho yung taon na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Imagine niyo po, if you're 40, 50, 60 years old, 70 years old, that's how faithful our God is to you. 70 years na ibinigay ng Panginoon sa atin is napakaganda pong pagnilay-nilay na napakabuti po ng ating Panginoon. But we're giving gifts to remember that our Savior, the one who created the heavens and earth, gave us things. No, hindi lang po yung buhay. Binigyan niya tayo ng pamilya, binigyan niya tayo ng trabaho. Ano pa ho ang binigay ng Panginoon sa atin? No? Mga edukasyon, He allowed us to study. Lahat po yan, trabaho, experiences sa buhay, lahat po yan ay binigay ng Panginoon. And in connection with this, I believe, naniniwala po ako na lahat po sa atin naka-experience naman ng makatanggap ng regalo. No? Nakatanggap na ho ba kayo ng regalo? Did you experience it? Maski nung bata tayo, no? Or sa trabaho, basta nakatanggap po tayo ng gifts, ay we feel good about it. Sino ho dito yung pagbinigyan ng regalo nakasimangot? Palagay ko wala na. Si Isabel, di ba? Ba't mo binigyan ng regalo? Ganun ba tayo? Hindi, di ba? When we receive gifts, pag tayo po ay nakatanggap ng regalo, tayo po ay nagagalak. Masaya po tayo. Tama? Kaya yan po ay maliit o malaki, basta makatanggap po tayo ng regalo, tayo po ay nagagalak. And we feel good about it. Masaya tayo. We appreciate the giver. We appreciate the gifts that naibigay po sa atin. Then how much more na ma-appreciate po natin kung maintindihan po natin kung ano po yung binigay ng ating Panginoon sa atin. No? We appreciate how Jesus willingly gave His life. He sacrificed Himself para tayo po ay magkaroon po ng eternal life. Buhay na walang hanggan. And that is a gift na hinding-hindi po natin kayang bilhin. Kaya niyo bang bilhin yung kaligtasan? Alam niyo po ba nung mga in the 19th, I think 1600s or 1300s, nung hindi pa ho nakakabasa ng Bible ang maraming tao because after ng Dark Ages ay winasak ho nila or pinagsusunog po nila yung scriptures, the original scriptures. May mga nakapagtago pero majority of the Bible were burned. No, ito po ay sinunog po ng mga tao and yung salita po ng Diyos was very rare those time. Hindi po lahat ng tao may access sa Word of God. Hindi katulad natin ngayon, ang dami sa Google Store. Diba? Google Play, Google Store, ang dami sa bookstore, National Book. Hindi po. Dati po, very rare. And dati po ay ginagamit po ang salita ng Diyos to manipulate people. Sige ka, kapag ikaw ay hindi sumunod sa alituntunin, hindi ka maliligtas. No? Or para maligtas ka, kailangan mong magbayad. Ibinebenta po ang salvation until such time na dumating po yung pagkakataon na nabuksan po ang katotohanan na ang kaligtasan pala ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi po binibili. Di ba? Yan po ay sinasabi po sa Ephesians chapter 2 na ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos sa atin. Pag sinabi mo regalo, hindi po ito
nabibili. Hindi po natin kayang bilhin, actually. Kaya nga po, kailangan bumaba pa ng Diyos mula sa langit para bayaran, para bilhin yung kaligtasan mula sa kamatayan. Because tayo po ay doomed. Tayo po ay papunta na sana sa destruction, kamatayan. But Jesus paid the price. Sino dito nakatanggap ng kaligtasan ni libre? Yung libre nila natanggap yung kaligtasan mula sa Diyos. Natanggap nyo na po ba? Natanggap nyo na po ba yung regalo na kaligtasan ng Diyos? Actually, hindi po yan libre. Libre po nating natanggap, pero binayaran po yan ng Diyos ng kanyang sariling dugo. That's how He loves you and me. He sacrificed Himself and gave us eternal life. And yet we have to acknowledge, sino ba si Jesus? Sino ba si Jesus sa buhay natin? Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Sino ba tong Jesus na to na pinag-uusapan natin? No? Sino ba siya? And we would like to open our Bible in John chapter 1, verse 1 to 5. Very, very short verse. But nandito po nakasulat yung napakahalagang mensahe ng Diyos sa atin. John chapter 1 verse 1 to 5, sabi dyan, in the beginning, the Word already existed. Napansinin niyo po yung malaking W? Word. And the Word was with God. Sabi doon, sino ba tong Word na ito? And the Word was God. Sino yung word dyan na tinutukoy? Jesus. No? Sabi doon, sa simula pa lang, pag pinalitan natin yung word ng Jesus, in the beginning, Jesus already existed bago pa po i-create ang world. Jesus was with God and Jesus was God. Verse 2, He existed in the beginning with God. Sa una pa lang, nandun na siya. No? Hindi pa ho Jesus ang pangalan niya because napangalanan lang po siya na Jesus nung siya po ay lumabas bilang sanggol. But in heaven, bago po makreate ang world, bago po makreate ang angels, bago po makreate yung sanlibutan and the universe, the Son or yung anak ng Diyos ay nag-i-exist na. He existed in the beginning with God. Verse 2. Verse 3, sabi dito, God created everything through Him. And nothing was created except through Him. No, God created everything. Pag sinabing everything, lahat ng bagay. No, hindi lang po kung ano yung nakikita natin. Sino na ho nakapunta dito sa Mars? Pluto. Yan. May Pluto ba? Pluto, hindi yata nag-exist no? Ang dami, mga universe, mga galactic, intergalactic, kung ano pa man yung mga galaxies na meron dyan. Hindi pa ho natin napupuntahan, but everything was created through Him, through Jesus Christ. And nothing was created except through Him. Wala pong ginawang bagay na hindi ho para sa Kanya. And dito pa lang ho, makikita na ho natin kung gaano kahalaga ang anak sa mata ng ating Ama sa Langit. He was very, very special. He is the beloved, nag-iisang bugtong na anak. And if we understand this, mga kapatid, na ganun pala kahalaga ang bugtong na anak, at ganun din kahalaga yung buhay natin para sa Kanya when He came down here on earth to die for our sins. Imagine niyo po, everything was created for Him and through Him sa pamamagitan niya. Nung pumunta po siya dito sa lupa, verse 4, the Word or Jesus gave life to everything that was created. Lahat ng buhay ay nanggaling po sa ating
Panginoong Diyos. Tignan mo ngayon katabi mo, buhay pa ba? Yung kinain yung manok kahapon, tsaka yung isda, o yung mga baboy, yan. Bago nyo kainin yan, buhay yan. Kasi hindi naman tayo kumakain ng bulok na, di ba? So kakatayin yan. May buhay yan eh. Tama ho ba? Bago ho natin kainin. And everything that was created, it was created by Jesus. Wow, amazing. Na tayo po, pag inisip lang natin, we are being provided for by our God. Kahit may pera ka, kung wala namang isda. Oh. Kahit may pera ka, kung wala namang halaman. Di ba? Maliliit pa lang ho tayo, lagi na natin sinasabi, yung mga halaman may buhay din. Di ba ho? Alam natin yan eh. Kaya minsan, kinakausap natin, ganito, ganyan. And these plants, these animals, may buhay po yan. And here we are, God provides for us. Sabi dito, the Word gave life to everything that was created. And His life brought light to everyone. Yung buhay po niya, nung bumaba siya dito, ay nagbigay liwanag sa atin. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Grabe yung version na ito. Sabi dito, the light shines in the darkness. Hindi ho kayang daigin ng darkness ang liwanag. Do you believe that? Kahit natakluban mo ng darkness, kapag merong ilaw, mananaig at mananaig ang ilaw. Tama po ba? Kahit na madilim, basta may konting ilaw, magliliwanag yan. Because hindi ho pwedeng masakop ng kadiliman ang liwanag. And this speaks, kapatid, the victory that we have in Jesus. Dahil kailanman, mukha lang siguro nakikita natin, mukhang dark na, ang grabe na ng mundo ngayon, nagkagit-gitan na ng konti, nagbarilan na sa daan, nagkaganito. Ang grabe na ng mundo natin. But in reality, lahat ng kasamaan ng mundo ay hindi kayang daigin ang pag-ibig ni Kristo. Siya mismo. No? Because light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Hindi kayang talunin ng darkness. Kaya unfair. Minsan, usap kami ni Pastor Apple, sabi ko, hindi pwedeng God versus Satan. Kasi masyadong mataas si God para ilaban mo kay Satan. It's not God versus Satan. Kaya hindi pwedeng, maglalaban yung light at saka darkness. Parang as if na pantay lang sila. Hindi po pwede. Kasi the light will always win. And our Jesus will always win in our hearts. Amen po ba doon? That is the Jesus, that is the Christ that we worship. Not only in our Christmas time, but also in our everyday lives. Saan pa po ba tayo hahawak at aangkla? Di doon na tayo sa sure na panalo, which is Jesus. Now, the first point that I'd like to share to you this morning, kung ano ba yung ginawa ng Panginoon sa atin. No? God, He did the first move. Naglalaro ho ba kayo ng chess? Di ba? Ang chess, pag naglalaro kayo ng chess, ang unang magmumove po doon, black. Tama po? Ano po? White? Okay. Yung mga tumatango ng black, alam ko hindi kayo naglalaro ng ito. Pero ang unang mag-move po doon ay yung light or puti. Hindi ho magsisimula yung laro kapag unless na hindi po nag-move yung puti or yung white or yung lighter na color. And dito ho makikita ho natin sa example na ito na hindi ho magkakaroon ng miracles, hindi ho magkakaroon ng hope, hindi ho tayo magkakaroon ng buhay kung hindi po unang
nag-initiate si God sa atin. It was God who made the first move. And He wants us to be with Him. Siya po ang lumikha sa atin. Hindi po tayo yung lumikha sa Diyos. It was God's first move and initiative na tayo po ay buhayin. No? It is all about Him, or everything, lahat po ng ginawa niya dito sa mundo, it's all about Him for His glory and to show His goodness. And the Christ of Christmas, it is to acknowledge that Jesus and God Himself made the first move. Kung meron man tayong nakakanasan ngayong maganda sa ating buhay at kapuri-puri, it's because of God in our lives. Hindi po tayo sa sarili natin, but it was God who made it for us. Kita ho natin dun sa verse na binasa po natin, the Lord Jesus, in the beginning, sa una pa lang, we never existed. Hindi po tayo nabubuhay dyan. But it was the Lord Jesus who created us. And God the Father created everything through Him and for Him. Meaning, kapatid, the life that we have is because of Jesus. Kaya nga, every time that we worship God, i-acknowledge natin na, Lord, meron akong ganito because of you. Di ba po? Lord, may pamilya ako, it's because of you. You gave them to me. May anak ako kasi you gave them to me. Meron akong trabaho because you gave it to me. Meron akong buhay because you gave it to me. Everything exists because Jesus gave it to us. Kaya wala ho tayong may pagmamalaki. Pagbabalikan lang natin, kahit magsipag tayo na magsipag, alam niyo po, babalik at babalik pa rin sa Panginoon. Yung source. Yung mga trabaho po natin, sino dito yung mga sumasweldo? Taas kamay. Mga tumanggap ng 13-month, wala pa? Yung mga international account, walang 13-month. But nonetheless, all year round, tumatanggap tayo ng sahod. It's like a faucet. Kaya nga po sahod, ang tawag doon, di ba? Kuha ng timba, sumahod ka ng doon, tubig. Kaya nga po sahod, meron tayong sahod. Tama ho ba? Pero alam nyo ho ba na baliwala, pag kahit sumahod tayo ng ganon, kung walang tubig. Baliwala. Nonsense. And the source of water is the Lord. Yung trabaho natin, yan yung mga faucet. Pero yung tubig, yung source nun, is God. Kaya lahat ng pinanggagalingan ng ating biyaya at pagpapala ay galing po sa ating Panginoon. We have our family, we have our jobs, we have our food. It's because the Lord created them all for us. Na mag-survive po tayo. Kaya nga po tayo nananalangin bago tayo kumain. Lord, salamat po sa pagkain binigay niyo po sa amin. Di ba? Lord, salamat po sa Noche Buena po na meron kami, kahit simple lang po. Lord, salamat po dahil humihinga pa kami. We acknowledge Him because we want to acknowledge na siya po lahat ng pinanggagalingan nito. Pakisabi mo sa katabi mo, kapatid, nilikha ka ng Diyos. Ikaw ay mahalaga sa Kanya. We are very, very important to Him. And when He created humanity, mga kapatid, makikita po natin sa verse 3, God created everything through Him and nothing was created except through Him. When He created us, no? Yan po ay dahil po sa ating Panginoon. Actually, lahat po eh. Parang ilang beses ko na yata ito na-share kasi napakalaki ng impact sa akin. Yung mga suot po nating damit, galing po sa Diyos yan eh. Di ba? Yung mga
kung silk yung suot nyo, yung mga uod na nagpo-produce ng silk, galing sa Diyos yan. Siya yung lumikha nun. Yung mga cotton, 100% cotton, kahit sabihin mo na 100% cotton, came from the Lord eh. Yung plant na cotton eh, galing sa Kanya. Yung mga papel na gamit natin sa Kanya. Yung rubber shoes, saan galing yung rubber? Sa rubber tree, sa puno. Puno din galing yung rubber shoes na meron tayo. Ano pa meron tayo na hindi natin pwedeng i-acknowledge si God na siya ang The music that we use to worship Him came from God. Our time, yung oras po natin sa mundong ito, na napakalimitado lamang po, came from the Lord. Yung tithes and offering natin na ibinabalik sa Kanya came from God Himself. Pero sabi ho sa awit, chapter 51, verse 17, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Yan po ang pwede po nating i-offer kay God na manggagaling sa atin. No? Because, kung titignan ho natin, lahat po ng binibigay natin sa Kanya lahat yun eh. Di ba ho? Yung mga lahat ng meron tayo. But, there is one thing na hindi po niya sasaklawan at pupersahin. At yan po yung ating mga puso. Kaya hindi siya nagpupersa eh. Oh, sambahin mo ko ito. Hindi po eh. He has given us free will. No? And yan po ay gusto po ng Panginoon na ibigay po natin sa Kanya. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Yung puso po natin, yan po ang gusto ng ating Panginoon sa atin na makuha. No? Nakita po natin, God giving us everything, binigay niya sa atin lahat. He made the first move. And tayo, ano yung reaction natin? Lord, I will accept your goodness in my life. Kaya nga po, yan po yung ating dapat gawin, ay mag-respond sa ating Panginoon. And this is just to remind you that when God give us blessings, He also has the ability to take it out. Kaya niyang bawiin lahat ng bagay para lang wag mapahamak yung puso natin at yung buhay po natin. Kaya, please, kapatid, kung meron man tayong itatanim sa ating puso, ay yung magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kasi once na lumaki na yung ulo natin, sabihin natin, Lord, I don't need you anymore. Di na kita kailangan, marami na akong success sa buhay ko. And that is happening. No? Sa maraming tao na pag naging successful na, iniiwan na po yung pananampalataya sa ating Panginoon. Meron po akong group sa FB na sinalihan. This is an FB group ng mga business people. And meron ho doong nag-post na nagtatanong. Kasi at the age of 19, I think, 19 or 24, meron na po siyang sariling business. And anonymous po yung nag-post eh. Di ba? May mga minsan anonymous doon. Ang sabi niya doon sa post niya, paano ho ba maging kontento? Kasi sabi niya parang parang nape-pressure siya na dapat lagi siyang nape-pressure siya kasi siya po ay nagkukumpara. Paano ba daw hindi ma-pressure sa pagkukumpara? Kasi ang ginagawa niya, nagkukumpara siya sa iba, nape-pressure tuloy siya kahit na successful business na siya. May successful business na siya. So, nag-reply ako doon and sabi ko, of course, coming from the Bible verse, sabi ko, godliness with contentment is a great gain. Sabi ko ganon. Dumating tayo sa mundong ito ng hubad, aalis din tayo ng hubad. Sabi ko, wala tayong madadala. Sabi ko ganon, and you have to be content. Sabi ko po doon, kailangan mong maging kontento. And sabi ko doon, what profits a man if he gains the whole world? Kahit na makuha niya yung lahat ng kayamanan ng mundo,
But if he loses his soul, ano pa yung saysay po nun? So, alam niyo po, ganun din sa atin. Kahit na tayo po ay dalhin ng Panginoon or biyayaan niya tayo ng mga biyaya, overflow yung ating biyaya, wag pong lalaki yung ating mga ulo. Mga achievements natin, lagi tayong magpakumbaba. Kasi yan po yung offering po natin sa ating Panginoon. And sabi ho sa 1 John chapter 4 verse 19, we are able to do things. Kaya natin magmahal sa Kanya because He first loved us. Kaya hindi ho natin pwedeng ipagmalaki. Lord, minamahal ko kayo ha. Ako Lord, mahal na mahal ko kayo. Ito yung aking ginagawa para sa hindi po. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 19, sabi diyan, we love Him because He first loved us. Kaya po, nakakapag-express po tayo ng pag-ibig, nakakapag-mahal po tayo sa Kanya, sa mga kapwa po natin. It's because it's God first who loved us. Hindi lang po yan, no? Kaya ho tayo nakakapagbigay because una muna tayong binigyan ng Diyos. Tama po ba? Kaya po tayo nakakapagpatawad is because it was Jesus who forgave us of our sins first. Lagi po ang Panginoon ang nauuna sa atin bago natin magawa sa ibang tao. And that is very, very true. We love Him because He first loved us. Kaya lang natin siya naiibig kasi unang-una niyang ipinakita ang pag-ibig sa kamatayan sa cross para sa atin. Number 2, second point that I'd like to share, kung tayo po ay biniyaan ng Diyos at nag-first move siya sa atin at ibinigay niya lahat sa atin ng kailangan po natin, second step that we will do is we need to share what we have received. Kailangan po i-share po natin yung ating mga natanggap sa Kanya. I'm not only talking about the material things, but pati po yung mga messages, yung mga life lessons na nabibigay po natin sa Kanya. Ano po ang mas gusto po ninyo? Yung tubig na nasa galon, di ba? Uminom tayo sa galon. Ano po yung mas gusto ninyong inumin? Yung galon na naistakan ng tubig for 1 year or yung bagong refill? Ha? Yung bagong refill, ba't ayaw nyo yung naistakan? Kasi stuck na eh. Di ba? May lasa na yan. Di ba kung may bacteria yan, dumami na yan. No? Ibig ko po sabihin mga kapatid, para tayo po ay madaluyan ng pagpapala ng Diyos, kailangan po nilalabas po natin kung ano po yung pinapasok natin. Kasi ho, hindi pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap tapos hindi ho tayo naglalabas. Mag-stagnate po tayo. Parang yung illustration po ng jar or yung tubigan. No? Mapupuno lang po yan kapag nauubos, dumadaloy. Pupunuin po tayo ng Diyos pag tayo po ay naglalabas. Pero kung hindi po tayo nag-share at hindi po tayo, wala po tayong outlet, mag-stagnate po tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya, isa pong susi para tayo po ay mag-grow is we have to share the good news. We have to share yung mga natututunan natin, yung mga nalalaman natin, we discover about Jesus. We have to share. Kasi kung hindi po tayo mag-share, again, mag-stagnate po yung ating spiritual growth. And that is very true because I also experienced that in my life. No, hindi ako nag-share, okay na ako, masaya na ako, may ministry na ako, okay. Pero ba't parang may kulang? Ang kulang pala is dapat kang lumabas sa comfort zone mo at ikaw ay mag-share. Walang buhay ang Kristyanismo kung hindi po tayo mag-share sa labas patungkol kay Jesus. Believe me. Hindi ho tayo lalago kung hindi po tayo lalabas at mag-share about Jesus. 1 Chronicles 16:8, sabi ho dyan,
magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan, ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Kaya kung may ginawa ang Panginoon sa atin, we have to let people know. Para sikat tayo, hindi po para mag-glorify po ang ating Panginoon. And this is our main task here on earth. We share what God has done for us. May ginawa ba ang Diyos sa buhay po ninyo? Sagot, yes or no? Then you share about it. Testify. Mag-testify po kayo sa mga tao, sa mga kaklase ninyo, sa mga kapitbahay ninyo. Ito yung ginagawa ng Panginoon sa akin, napakabuti niya. Alam niyo po ba kung bakit kayo naririto? Alam niyo po ba kung bakit kayo nakaupo dyan? It's because merong isang taong naglakas ng loob mag-share sa inyo kung sino si Jesus at kung ano yung ginawa sa kanyang buhay. Tama o mali? Kahit na nakakailang siguro, baka anuhin ako ni Tim. Baka, sino nag-share sa Tim? Tita? Si Kia? Kia po, anak po ni Tita Ana. Tita Ana Javier. Shineran ka niya, naglakas ng loob siya. See? Tita Ana, sino po nag-share sa inyo? Kapatid niyo po. Ako po ang nag-share sa akin, pinsan ko sa Baguio. Nung tumira po sila sa amin, sa bahay namin, kasi malapit po sa Benguet State University yung aming tahanan, galing po silang Isabela, tumira po sila doon sa bahay kasi wala po talaga akong kasama doon. Nag-church sila. So ako naman tong si curious, ano ba yung pinupuntahan? Bakit kaya pag umuwi tong mga to, ang sasaya nila? May basketball event pa sa church. Sabi sa akin, sama ka minsan. Sumama po ako. Doon ko unang natunghayan ang born again Christian church. Hindi pa ako makakapalakpak, hindi pa mo makalundag kasi something new eh. Ba't ganito to mga to? Until such time na na-busy sila sa kanilang mga school at hindi na sila nakakapag-church may mga time. Ako tong nagpapatuloy. No, kahit na ang midweek service po namin doon sa Baguio, ang bahay po namin sa Benguet. So it's a 6 kilometer away. Sa amin ho gabi at bago ho ako makauwi sa amin, kailangan ko pa hong maglakad ng bundok. So kahit na gabi yung service, I would go to Baguio and then I would attend church. No, bata pa ho ako noon, second year high school. Second year high school, third year high school yan. Kahit na madilim, kahit na malayo, pupunta ho ako. Kahit na sakto-sakto lang yung pamasahe ko. No? Hindi naman ako nag 1, 2, 3. Pero sakto yung pamasahe ko, pupunta ako doon kasi I started to hunger before the Lord. Nagsimula po akong magutom sa parang may kakaiba akong nararanasan pag nag-church ako. Sabi ko, gusto ko pang makilala si Lord, gusto ko pang makilala si Lord. No, until kahit Sunday, mag-isa ako, nandyan lang ako sa sulok, umiiyak ako during worship. Why? Bakit? Because meron akong pinsan na naglakas ng loob mag-share. Kayo, ba't kayo nandirito? Sino yung ginamit ng Diyos? Bakit tayo nandirito? You see? Kung ano po yung naranasan po natin, yun din po yung gagawin po natin sa iba. Kasi hindi ho natin alam yung kausap natin, nasa huling, hibla ng hope. Mauubusan na siya ng pag-asa. Pero dahil naglakas ng loob tayo na i-share si Jesus, nagkaroon po siya ng buhay. You see? And this happened in John chapter 4, kung saan po ay
may isang babae na nakilala si Jesus. Nakilala si Jesus. Nanghingi lang siya ng tubig. Yung usapang tubig lang yung usapan nila. Pero Jesus knew na may kulang sa babaeng ito. And He knew that the woman needs Him as the Messiah. Basahin ko po in John chapter 4, verse 7 to 26. Mahaba. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Sa palagay niyo po, sa palagay niyo po ba, hindi kayang mag-igib ni Jesus doon sa balon? Pwede naman, di ba? Kaya naman niyang umigib. Pero he started a conversation. Nag-start siya ng conversation sa babae. Bakit? Kasi ang target nga niya po is mawin yung babae. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Verse 8, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, hindi ko po talaga nilagay dyan, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, "Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Galing ni Jesus, yung kanyang skill. Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na magbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Jesus speaking about the well of life, the hope that comes from the inside. Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na iyon upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." Sabi ni Jesus, "Umuwi ka, isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus. Verse 17, sabi ng babae, "Wala ho akong asawa eh." Sabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Verse 19, sabi ng babae, "Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta." Propeta kayata po eh. Kasi nakikita mo yung aking sitwasyon sa buhay. Verse 20, "Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinabi ninyong mga Hudyo sa Jerusalem lamang dapat sambahin." Sabi ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito sa Jerusalem." Kasi divided po sila that time. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Usapan, kwentuhan na po nila to. Let's jump sa verse 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas." Alam niyo po ang Mesiyas, tagapagligtas. Sabi niya kay Jesus, "Alam ko po na darating po yung tagapagligtas, yung Mesiyas, ang tinawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay." So, itong babae, inaantay niya rin ang Mesiyas. And verse 26, sabi ni Jesus, "Ako, kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy," sabi ni Jesus. Saan ho nagsimula? Pwede bang makainom ng tubig? Tapos napunta sa, "Ako ang magliligtas. Ako ang tagapagligtas." Ang galing po ng ating Panginoong Hesus. So what happened in verse 28? Yan, nilagay ko na ho. "Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon." Nagmarites na agad.
pero good marites. Halika kayo, tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? The Anointed One? No? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Next verse, jump po tayo sa 39 to 42. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa, ano daw po? Patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa, kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil nga siya ron sa loob ng 2 araw. So he stayed there for 2 days. Verse 41, at ang marami pang samampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang ganda ng story po. Sino dito yung gustong maging katulad ng Samaritanang babae? Nasasabihin sa iyo ng mga tao, uy, salamat ah. Salamat dahil shinare mo kung sino si Jesus sa akin. Na ako'y maliligtas at hindi ako masusunag sa impyerno dahil naglakas ng loob ka sabihin kung ano yung ginawa sa ni Jesus. Ang tanong ko dito, kapatid, yung Samaritana ba nag-Bible school? Hindi, on the spot. Nung sinabi ni Jesus, ito, wala pang isang araw na lumipas na nakilala na si Jesus, humayo na siya at siya po ay nag-share kung sino si Jesus. Tayo po, ano po yung nagwi-withhold sa atin para i-share? Wala naman siya sinabi. Actually, parang wala nga siyang Bible verse na binasa di ba? Ang alam lang niya, darating si Jesus, tagapagligtas. Yun na, alika kayo, tignan niyo yung tao nagsabi sa akin kung ano yung ito. Halika, attend ka ng church, kapatid, para makilala mo yung Jesus na nakakapagbigay ng kapayapaan. Ang gulo ng buhay mo, lika, pagpe-pray kita kay Jesus. Hindi ho ba? Pwede ho tayo maging pagpapala sa kung saan po tayo pinalayan ng Panginoon. Saan po tayo pinalayan ng Panginoon? Pag-ibig, dating hindi tayo marunong umibig, ngayon umiibig na tayo. Dating masungit, dating magagalitin, ngayon lagi nang nakangiti. Ngumingiti kayo, ganun ba tayo dati? O baliktad, nung naging Kristiyano, laging nakakunot yung noo. Saan tayo? Pinatawad ba tayo ni Jesus sa ating mga pagkakasala? 100%. Sabi nga ni Pastor Apple, clean slate. Talagang malinis na malinis. Ikaw ba dati ay walang pag-asa sa buhay? Pero ngayon, may pag-asa ka na dahil alam mong nandyan si Jesus. Ikaw ba ay malungkutin dati? But now you are filled with the joy of the Lord. Diba? Ikaw ba, kapatid, ay parang nakakulong dati? Ngayon, malayang-malaya ka na sa Panginoon. Or, dati ba wala kang peace? Pero ngayon, meron ka ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Yan ang i-share natin sa mga tao sa labas. Ngayong Pasko, madami tayong reunion, marami tayong mga friends, madami tayong mga makakahalubilo. Gawin natin. Hayaan natin na gamitin tayo ng Diyos para sila din po ay makakilala. Hindi madagdagan sa church. Hindi ho mag-convert sa born again. Hindi po yun ang goal natin. Ang goal po natin is makilala nila at maligtas sila ng ating Panginoong si Kristo. Yun po ang ating goal. And as I close, I want to tell you that God is not through yet. Hindi pa ho tapos ang Diyos sa buhay po natin. Whatever things, ano man yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos dati, praise God. Mabuti ang Panginoon.
Di ba ho, mga material na ba? Praise God. Nakapag-graduate tayo, praise God. Pero ito po ang tatandaan po ninyo. Hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. He has so much more for you and me. Kaya ang gusto ko pong sabihin, Panginoon, sa inyo, mga kapatid, ay open your heart. Buksan natin yung puso natin sa Panginoon. Open lang natin, Lord, here I am. Ito yung aking puso, ito yung aking tenga, pinapakinggan ko kayo sa aking buhay. Whatever things, Lord, that you want me to do, I will do. Because God has so much more for us. Gusto po natin na lumalim tayo sa Diyos. Yes, we want to be in love with Him in so much personal way, to obey His commands, and of course, by His grace, mabuhay sa will po ng ating Panginoon. But, after hearing this message, nandun yung challenge din na ginawa na ng Panginoon, first move niya sa atin, it's high time that we do our part. Pastor, medyo mahina ako sa si Lord ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Pastor, ano ko hindi ako maano sa ano. Yung Samaritano nga di ba? Walang kaabog-abog, iniwan yung banga. Hindi na tinuloy yung pag-iigib. Hoy, ali kayo, tignan niyo yung lalaking nagsabi sa akin ng mga ko. Alam niyo po ang magandang balita. Pagdating natin sa langit, makikita natin yung Samaritana. At hindi lang yun. Feeling ko, sa langit, malaki na yung kanyang mansyon. Bakit? Share siya May reward siya sa Panginoon Tayo ganun din. If we want the Lord to reward us, then let's do. Let's do. Share and harvest. Ngayon, magpapasko. Huwag nating hayaan na lumipas yun na wala tayong ma-share about Jesus. Amen po ba doon? Awit ba tayo? Let's all stand up and let's worship the Lord. And I will close in prayer after that. Habang hindi karapat-dapat, magkukulang na.
ng habag at wagas mong pagsita. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap Ako, ako sa aking karunia. Salamat, Panginoon. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit luminis ay di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak ka pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukutulang biyaya, O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit luminis ay di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukutulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng ginawa niyo sa aking buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ako po ay hinango po ninyo sa kadiliman, Panginoon. Tulad ho ng aming nabasa, Panginoon, lahat ay ginawa para sa inyo at sa pamamagitan po ninyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ay na-acknowledge po namin na sobrang pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Sobrang taas po ninyo, Panginoon. You are our God, and yet, you have given your life. Ibinigay niyo po ang buhay niyo para sa amin, Panginoon. We thank you that you have given, Lord, you have defeated, Lord, the darkness. Maraming salamat dahil hindi po ating hindi magwawagi ang kadiliman, Panginoon, sa inyo. Kaya, Panginoon, kami po na nakaangkla sa inyo, Father God, ay hindi po makakaranas, Panginoon, ng defeat, Father God, sa aming buhay. Yes, may mga pagsubok, Panginoon, pero hindi po kami talunan, Panginoon, sapagkat ang Diyos na sinasamba namin, ang Diyos na sinusunod po namin ay kayo na nagwagi, Panginoon, maski sa kamatayan, Panginoon. Nagwagi po kayo maski sa kahit anong kasalanan, Panginoon. At dahil dyan, Lord God, we will live our life as victors, Father God. At kami po, Panginoon, ay mabubuhay, Lord Jesus, that we acknowledge that everything, Father God, you have provided for. Lahat, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, ay bibigay niyo sa tamang panahon sa amin, Panginoon. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapatawaran, Lord, sa aming mga pagkakasala. For the people who are experiencing downfall, Panginoon, ngayon, I pray, Lord, that you would recharge them, Father God, Lord.
ibalik niyo sila, Panginoon, sa purpose ninyo sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we pray for the people who are stagnating, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Father God. I pray that we will have wisdom, Panginoon, kung paano po muli bumalik yung init, yung alab po namin, Panginoon, yung pag-ibig po namin sa inyo, O Diyos. Lord Jesus, I pray for the people, Panginoon, na meron pong mga pinagdadaanan sa mga oras na to, sa kanilang mga isip, Panginoon, sa kanilang mga damdamin, Panginoon. I pray, Lord, that you would minister to them right now, O Lord Jesus. Dear Holy Spirit, kayo po ang nakakakita sa nilalaman po ng aming mga puso, O Diyos. Lord, I pray, Lord Jesus, for the people who doesn't have a relationship with you yet. Yung mga tao, Panginoon, na hindi pa po kayo kinikilala bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Lord, who are seeking, Lord God, to have a relationship with you, Panginoon. I pray, Lord Jesus, that you would give them, Lord God, the words of wisdom, O Panginoon, para iparamdam at iparanas po, Panginoon, ang kapatawaran sa kanila at ang pag-ibig niyo po sa kanila, Father God. And lastly, Lord God, we pray for the strength, Lord God, na kami, Panginoon, ay gamitin po ninyo sa labas, Panginoon. Gamitin niyo po ang aming mga talento, gamitin niyo, Panginoon, yung aming mga buhay upang makapag-share po kami sa labas, Panginoon, upang may bahagi po namin kung ano po ang ginawa ninyo sa aming mga buhay, Father God. And so, Lord Jesus, I pray, Lord God, na gamitin niyo ang season na ito sa mga reunion po namin. Gamitin niyo, Panginoon, itong season na ito sa aming mga bakasyon, Panginoon, para kami, Panginoon, ay maging biyaya, Panginoon, sa mga kapwa-tao namin sa labas, Panginoon. Lord, dalhin niyo po ang tamang tao sa amin para makapag-minister po kami sa kanila. Dalhin niyo po kami sa mga tamang tao upang ganun din, Panginoon, kami po ay makapag-minister din sa kanila, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na yung aming natanggap po, Lord, ay selyuhan po ninyo sa mga oras na to. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan sa lahat po ng aming napakinggan ngayong umagang ito, Father God. Thank you, Lord God. And as we celebrate Christmas, Father God, kahit na hindi po ito yung eksaktong araw, Panginoon, but we will celebrate your goodness sa amin, Panginoon. We will celebrate, Lord God, all the more, Lord, na meron po kayong plano para sa amin sa future, Father God. Thank you, Lord. Thank you for coming here. Salamat po sa pagpunta niyo po dito sa world, sa earth, Father God, more than 2,000 years ago to show your love for us, Panginoon. Salamat po muli. Maitaas po kayo. May tanghal po kayo sa kalagitnaan po namin, sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Taas po natin ating mga kamay, Lord. Uwi po kami, Lord, na pagpala. Uwi po kami, Panginoon, na mayroon po kaming baon, Father God, at hindi po yan mananakaw ng kaaway. May we be a blessing to the people around us. May we be a salt and light unto the world. Lord, i-prosper niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Father God. Bless the works of our hands, O God, and may we please you in our personal lives. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Merry Christmas po sa lahat!